hindi naman po umabot ng 2 milyon. So kapag po mga ganyang malaking halaga, ang ginagawa po natin, naglo-loan tayo. Okay naman kung tutuusin. Kaso nga lang yung piyesa niyan medyo may kamahalan. Ayun, what's up guys? Muli, welcome sa aking YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi, sang sulok man po tayo ng mundo naroon. Sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Gusto ko pong i-share sa inyo yung isa po sana ipundar din natin dito. Dahil nagtrabaho tayo ng matagal-tagal sa ibang bansa, so kahit paano ho, meron po tayong ipapakita po sa inyo. Pero bago po yun, syempre paalala mo na si Kuya Julay. Baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan, Julay Paunil, tapos pakipindot po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos pakisama rin po yung ating Facebook page, Julay Paunil 2.0. Pakifollow po yun, tapos paki-like din. So maraming salamat po sa inyo. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan na po natin yung gusto po nating i-share sa inyo. Ito po ay patungkol sa ginagamit nating pang-ani dito po sa sakahan. Ito po ay yung combine harvester na kung saan ay nakapag-produce na rin po tayo, bumili tayo kahit papaano. Bagamat ito po ay medyo may kamahalan, pero nababakinabangan naman ho. Kumpara po natin noon, kapag po nag-aanihan yung mano-mano, matagal na matagal. So ngayon po mabilis na lang po yan. At saka kahit papaano ho, may kita rin siya, po pwedeng gamitin sa iba. Tapos merong percentage na ibinibigay sa may-ari ng harvester. So dito po sa case natin, ipapakita ko po sa inyo yung pinaka-harvester na kung saan ito po ay mahigit 2 taon na sa atin. At medyo okay naman ho siya kahit papano. Sabi ko nga sana kung sakasakaling makakaluwag-luwag pa ng konti, parang balak kong dagdagan ito. Dahil nga kapag isa lang, ang kamukha nito medyo malawak-lawak ito. Kung dalawa yan, mabilis lang. Tapos ang isa pa, kapag ho nasisiraan, kapag walang kapalit, pumapasok po yung ibang may-ari ng harvester. So ang mangyayari, yung pinaka-kliyente natin mababawasan or mawawala unti-unti. Kaya kung talagang ito ang focus natin, kailangan hindi lang isa, kailangan dagdagan natin ng isa pa. So abangan po natin yan. Kung kakayanin sa mga darating na araw, pwede po nating dagdagan siguro yan. So ngayon ho, ipapakita natin itong pinaka-harvester, So yan. So yan, ginamit na ho yan nung mga nakaraang araw. So medyo marumi na yan, pero okay pa yan. Yan ang operator natin na magiting. Asan si Makmak? Ito ang kapartner niya. Yan, usually dalawa ang kailangan natin. Yung isa pinag-drive, tapos yung isa naman yung nag-ayos ng palay, yung pagsasako. Ayan, kasi mabilis yan habang tumatakbo. Tuloy-tuloy yung pagbuso ng palay o paglalagay doon sa sako. So yan, medyo may mga kuting-kutik lang. So kailangan i-check muna. Yan ang problema. Ayan. So naglalagay mo ng konting grasa. Yan ang problema lang kapag medyo maputik. Talagang mapuputikan yan. So alam naman natin mechanical parts, mga moving parts. So yung mga yung lubricant dapat maayos. Yan. So medyo luma-luma na siya. Higit 2 taon na yan. Medyo okay naman yan. Okay naman kung tutuusin. Kaso nga lang yung piyesa niyan medyo may kamahalan. Kamukha nung nakaraan. Gumastos tayo ng kulang-kulang 100,000. Dahil sa pinaka rubber track niya, yung pinakagulong na yun, mahal yan. 70,000 plus yata yan. Tapos ang isa pa sa problema dito, yung change oil niyan, yung sa mga lubricant niya, yung mga sa gear. Ang regular na ginagastos diyan mga nasa 10,000 hanggang 20,000. Yung regular change oil niyan. So medyo may kamahalan talaga. So hindi ho biro-biro yan. Kaya sa mga ganito dapat meron tayong maayos na operator. Kasi kapag po wala, yari tayo. Pero kapag ang mga operator ay may malasakit sa may-ari, tatagal ang gamit natin. Pwedeng magdagdag ng unit. So yan, mamaya papakita ko sa inyo yung clips niyan kung paano po yan gamitin. So antabay lang po tayo at hinihintay lang pong madry ng konti. Masyado pang maaga. Kapag ho kasi magha-harvest, dapat medyo dry na yung palay para mas mabilis siya. Yung mga dumi-dumi niya madali siyang ma-isolate. So mas magaan po sa harvester kapag ho hindi basa yung hina-harvest. Bagamat kaya naman yan, kahit basa yan, kaya yan. Pero medyo may konting aksaya
or masasayang po yung ilang part po ng ilang part ng inaani. So yan po ang ginagawa dito. Usually po yan nag-i-start mga 8 or 8:30. Yung tipong natuyo-tuyo na ng konti yung palay. So sa pagkakataong ito, yan po ang aanihin. So makita nyo po yan doon sa isang vlog po natin, yung patungkol doon sa pag-harvest. Ano po? So siguro mga kalingap, mga katugang po natin, ang episode natin dito patungkol sa harvester. Ang masasabi ko lang doon sa mga kaya namang mag-produce o kaya bumili, may re-recommend natin. Mukhang kumikita naman ho ito kasi dito sa lugar namin 10% yung napupunta sa may-ari. Halimbawa, nag-ani siya. Kapag po naka 100, yung 10 para sa may-ari po ng harvester. Lahat ng gastos yan, sagot mo naman. Crudo, medyo makonsumo po yan dahil sa ngayon napakamahal ng crudo. Tapos yung sa operator, yung helper niya, babayaran mo rin po yun. Pero kahit pa paano, mukhang okay naman. Ano mga kalingap? So masabi lang po natin, isa po yan sa napundar po natin dito. Yung pinaghirapan din po natin sa ibang bansa, ito po yung pinagpursigihan natin na kahit makuha. Bagamat yung diniskartehan po natin ito, parang ang dating ay parang niloan lang po natin. Kasi nga po ang halaga nito, hindi naman po umabot ng 2 milyon. Siguro mga nasa 1.6 or 1.7 more or less. Hindi ko masyadong matandaan, pero hindi po lumalayo dyan. So kapag po mga ganyang malaking halaga, ang ginagawa po natin, naglo-loan tayo sa ibang bansa. Kasi ang interest po doon, 6% lang per annum. So napakaliit. So ang ginawa po natin nung araw, hinuhulog-hulugan ko na lang po yon. Minsan 1 year to pay. So magaan na magaan sa amin yon, hindi mo mararamdaman. Kaya kahit pa paano, yan po ang naipundar po natin. Na kung saan ay nakita natin, pakikinabangan ho natin. So sana magsilbing inspirasyon po ito doon sa mga kababayan po natin na mga magsasaka na kaya naman pong bumili ng ganito. Bili ho tayo, makakatulong po yan, hindi lang sa pangsariling gamit, kundi po pwedeng gamitin sa iba't ibang palayan or yung mga katabi natin, malalapit sa atin. At po pwede rin po tayong kumita. Pero hindi po tayo nagbibigay ng assurance kasi minsan kapag natapat tayo na medyo sirain, yung operator natin hindi matino, po pwede tayong malugi rin mga kalingap, mga katugang natin. So depende pa rin po yan sa mga nakapaligid po sa atin at saka sa atin na rin. Kapag titipirin po natin sa maintenance yan, magkakaproblema din tayo. Kaya masasabi natin, wag po tayong manghinayang kung sakasakaling malaki po yung gastos, gastusan po natin. Dahil ganun po yung mga makina, kapag tinipid mo, yayariin ka rin. Kapag po inalagaan mo, aalagaan ka rin. Parang ganun po yan mga kalingap, mga katugang natin. So siguro po hanggang dito na lang po muna ang ating episode sa ngayon. Sana nagustuhan ng ating mga viewers at kung okay lang po sa inyo, po pwede po nating i-share po ito. So maraming salamat po uli. Ito po muna ang ating personal vlog sa pagkakataong ito. Buhay magsasaka. So maraming salamat po.